Welcome back to my channel mga padre. May dinala na naman dito, Mio Sporty. 2 buwan na hindi umaandar, hindi nila mapaandar. Ayaw daw magtuloy ng andar, nalobat na rin yung battery. So hinila na lang rito para ipagawa. Yan ang ating ito-troubleshoot. Step by step mga padre, ituturo ko po sa inyo kung paano magpa-start ng ganitong motor na ayaw umandar. So ipesto na muna natin dun sa ating shop at gawin na natin yan. Na natin yung kanyang flarings, i-check natin yung kanyang high tension wire kung naglalabas ito ng kuryente. So yan yung kanyang high tension wire, tinanggal ko na yung kanyang cap noise. I-kick natin, check natin kung may kuryente. Check natin. Ayan, meron siya. Isa pa. Focus ko lang. Ito. Ayan, meron oh. Ayan, meron siya mga padre. Good siya. Gawin natin, tanggalin natin yung kanyang compartment. Maglilinis tayo ng carburetor. So yun mga padre, grabe yung kanyang carburetor, napakadumi. So medyo mapapalaban tayo sa linisan. So linisin na muna natin yan. Ang gamit ko dyan, gasolina. So lilinisin natin yan, nabaklas ko na. So napakadumi. So itong part na yan, dyan yung ating air screw. 2.5 lang yung nilalagay ko dyan. So binaklas ko na rin yung ating air cleaner. Napansin ko na sira-sira na, palitin na at may stocking na lang. So ayan, kinabit ko na yung ating carburetor. So i-check na rin natin yung kanyang spark plug mga padreng, kung good condition pa ba tong kanyang spark plug o dapat nang palitan. So ayan, napansin ko rito mga padreng, bali na pala siya. So papalitan na rin natin yan. So yun naiwan doon sa loob. So yung mga padreng, nalinis na nga natin yung kanyang carburetor. Napalitan na natin yung kanyang spark plug. So napalitan na rin natin yung kanyang battery. So i-try nating paanda rin. Kanina mga padreng, ayaw gumana ng kanyang starter. Yung pala nag-corrosion na rito, lininis ko lang. So i-try nating paanda rin kung andar na siya. Susuyan natin. Yun, ayaw mandar mga padre. Chinek ko naman kanina yung gas, yung sa may fuel cock nya, okay naman. Check nga natin yung presyon. Yun, lusot. Walang presyon kasi itong motor na to mga padreng, na-stuck siya ng halos 3 buwan, may git daw na-stuck. Ngayon walang presyon ayan kita ko sa inyo. Wala walang presyon. So pag ganyan yung issue ng motor mga padreng, nalinis nyo na yung kanyang carburetor, nagpalit na ng spark plug, pati air cleaner nalinis na rin, ayaw umandar dahil walang presyon. Ang gawin natin, pasalubungan natin to ng langis mga padreng. Pasalubungan natin dito ng langis. Dito tanggalin natin yung kanyang spark plug, papasalubungan natin yan ng langis. Dito, pasalubungan natin ng langis dito. Tanggalin na muna natin ta. So ayan, natanggal ko na yung spark plug, papasalubungan natin ng langis mga padreng. Ayan papasok natin dito yan sa butas. Teka, setup ko muna. So ayan, mga padreng, na setup ko na. Pasalubungan natin ng langis. Ganito lang yung gawin nyo padreng para magkaroon ng presyon. Ayan pasalubungan natin ng langis yan. Para magkaroon ng presyon yan. Dapat meron kayong pang dextrose. Ayan, napasalubungan na natin ng langis, saka natin i-redundo.
Saka natin tanggalin uli yung spark plug. So, ayan. Saka natin i-electric ulit. Susin natin. Ngayon, ang gawin natin, habang ini-electric natin, takpan natin dito. Check natin kung nagkaroon na siya ng presyon. So, ayan. Medyo wala tayong cameraman eh. Teka, set up ko lang. So, papaandarin ko. Checkin ko rito. So, hindi ko na maipapakita. Kasi wala tayong cameraman. So, paandarin ko yan. Check ko kung may presyon. So, yung mga padreng, ganun pa rin. Pinaandar ko, tinakpan ko, wala pa rin siyang presyon. So, ang gawin natin, pasalubungan naman natin ng gasolina. So, ayan, same procedure. Pasalubungan natin dito ng gasolina naman. Pag hindi pa rin nakuha, mga padreng, kailangan na natin ibaba yung kanyang cylinder head para masintay mga barbula, ma-check yung kanyang piston ring. So ayan, pero bago lahat, pasalubungan muna natin. Ayan, pasalubong muna. Tsaka natin ibalik uli yung kanyang spark plug. Ito, balik na muna natin ulit ito. Tapos try natin paandarin. So yung mga padreng, napasalubungan na natin, try natin paandarin. Try natin. Try natin i-chop. Okay. Pwede natin. So, maririnig nyo, wala po siyang redundo. So, dapat re-redundo po yan. So, check natin kung may presyon na rito sa kanyang kick. Yan na. Wala pa rin presyon, mga padreng. So, pag ganyan yung issue, mga padreng, na ayaw umandar, tapos walang presyon, kailangan na po nating ibaba yung kanyang makina para maasinta yung barbula, ma-check yung mga piston ring para umandar po yan. Mga padreng, may gas naman, may kuryente, pero wala pa rin presyon. So pinaghiwalay na natin. Mag-check tayo ng piston ring dahil loss compression. Mag-aasinta ng barbula at hanapin pa natin yung ibang sira. So yun mga padreng, nakita na natin ang sira kung bakit loss compression. Itong kanyang piston ring, talaga ba namang napakalaki na ng kanyang clearance. So na pinagmumulan ng pagka-loss compression ng ating motor. Kaya hindi niya ito mapaandar. Check din natin yung kanyang barbula. Yan o, lakas o. Ayan o, kumakatas. Sa pagkakataong yung mga padreng, singaw yung kanyang barbula. So, dapat hindi kakatas yung gasolina dyan. So, ibig sabihin, pwedeng sira na yung ating barbula or nakalangan lang ng carbon. So, mag-aasinta tayo or check natin kung dapat nang palitan. Mga padreng, yung kanyang exhaust valve, pansinin nyo po itong parting to. Ayan o. Hindi na po siya bilog. So, parang nabengkong na po yung dulo. Yan po yung dahilan kung bakit loss compression din po siya at may singaw. Mga padreng, papalitan na natin yan, yung exhaust tsaka yung intake. So, hindi ko na pinakita yung pagbabaklas sa inyo kasi ang ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ibabalik yan. So, yan ang gagawin natin. So, ito mga padreng, magpapalit na tayo ng barbula. Bengkong na yung exhaust niya. So, dalawa na yung pinapalit ko para sabay at di na uulit yung trabaho. So, magkasinta tayo dito. So, yan, inasinta na natin yung bagong barbula, intake and exhaust.
So kailangan kasi natin lapatin yan para wala siyang kasingaw-singaw. So yun mga padreng, nakasana natin yung exhaust valve. So yan yung barbula na pinalitan natin na ano na siya, bumaliko na dun sa dulo. So naasinta na rin natin, nakabit na natin yung valve lock. O tapikin natin dito sa ibabaw para matagtag yung duming nakakalang dyan sa barbula. Tapikin mo rito sa ibabaw, padreng. Huwag mong papatama dyan. Tapikin mo. Yan, pitik-pitik lang. Sige, lakas mo. Kamatakot. Sige, lakas. Okay na. O, buhusan mo ng gasolina. Diyan sa exhaust dito. Buhusan mo ng gas. Dapat po yan, walang singaw. Nung kahapon, talagang grabe yung singaw niya. Sige, dagdagan mo. Makita ni padreng nagpapagawa na quality yung ating trabaho. Okay na, okay na. Ayan. So, dapat wala po siyang singaw. Ayan, oh. Walang kasingaw-singaw. O, sige, tanggalin mo na yan. Yung kabila naman, testingin natin. So, ayan, testingin naman natin yung kanyang intake. Sige nga, buhusan mo. O, dapat talang tutulo yan. Dagdagan mo para makita natin may pressure. Okay na. O. Quality na naman. Talang tulo. So, ayan, pwede na natin palitan ng valve seal yan. Pasan na natin yung valve seal. Sige, kaso mo na. Ayan, ayan. Angat natin. Ayan. Lock lang. Okay. Sa kabila. Okay. So yan, magpapalit na rin po tayo ng piston ring. So syempre bago tayo magpalit ay sukatin na muna natin. So mag-testing po tayo ng isa. So ipasok natin tsaka itulak natin ng piston. Check natin kung good dyan. So yan, tama yan. Tapos isaksak mo yung piston. Check natin yung clearance. So, ayan, napakaganda ng clearance, napakalit. So, good po yan. So, yan ay kakasala natin yung piston ring, yung kanyang cylinder head. So, abangan nyo po, may part 2 po yan. Yan po ang ituturo ko po sa inyo, yung tamang pag-timing po niyan, pagkasa. So, abang-abang lang po.